guys! Welcome back to our channel. So for this vlog guys, i-discuss na namin yung itinerary and budget dun sa last Taiwan trip natin. Sa Taipei yun. So we went to Taipei, Taiwan last November 18 to 23, 2025 and we stayed for 6 days. So ito na yung itinerary and budget and pinagsama na namin sila para mas mabilis yung pag-discuss. Converted na rin sa peso yung mga costing na nandito para mas mabilis nating maintindihan. Yes. Okay, so simulan na natin guys sa pre-departure expenses. So sa airfare namin guys, nag-book kami ng round-trip ticket sa Starlux. So naka-seat sale to guys ha, with 6 selection siya and luggage. And na-book namin siya for 9,109.06 for 1 pax. From Clark Airport nang galing to. So kasi nung nag-promo sila, wala pa sa Manila nun. Kaya from Clark kami lumipad nun. Tapos si Starlux, full service siya, so may kasama ring food. Yes. So yan, ito yung first time namin guys na makakasakay ng airplane na full service. Yan, times 2 natin yan. Ang total na airfare namin ay 18,218.12. And then, nagbayad tayo ng travel tax and that is 1,620 per pax. Times 2 natin yan. Ang total ng travel tax ay 3,240. Tapos, sa travel insurance naman guys, kumuha kami ng standard insurance sa GCash. So, that is 77 pesos per day per person. So, ang total ng travel insurance namin for 6 days, kaming dalawa na to ay 926. So, sa hotel naman guys, binook namin yung Nejiang Hotel dun sa Ximenting area and ang total ng accommodation namin ay 17,577. So, ang pre-departure total natin ay 39,961.12. So, ang gastos namin per person dito pa lang sa pre-departure expenses ay 19,980. Dinibayad lang sa to yun. Kapag tipid version naman guys, siguro kung meron kayong makikita na mas lower pa ng airfare, mas mura sa Starlux yun, mas makakatipid kayo doon, and then mas mura ng accommodation. So may mga hotel naman na mas mura dito sa Nejiang Hotel, pero highly recommended namin itong Nejiang Hotel kasi ang lapit sa lahat. Tsaka may view siya. So by the way, kung magbubook kayo ng hotel guys, use Agoda. So search nyo lang yung Ximenting. Tapos yun, baka makita kayo na mas mura, marami naman doon. Basta maganda, highly recommended yung area ng Ximenting mismo. Yes. Kasi doon talaga yung maraming ganap. And you can also use my Agoda code guys. Yan, nandito sa screen. Daphne Hotels for up to 10% discount. So next slide na tayo and dito na tayo sa day 1 natin. November 18, 2025 Tuesday. So nag-arrive na tayo sa Taoyuan International Airport and then nag-withdraw na din tayo ng NTD. So ang initial withdrawal namin ay mga 20,000 NTD na parang nahirapan pa kaming ubusin. Meron pa bang natira, love? Meron pa. Tinabi ko na lang kasi ang dami. Basta gamitin namin sa next trip yun. So yun guys, parang ang mura talaga sa Taiwan guys. Kasi yung 20,000 NTD na yun, sa aming dalawa na, tapos 6 days yun. Tapos hindi pa rin namin siya naubos. Tapos, nag-book kami ng SIM card guys sa Klook. And yung connection na kinuha namin ay good for 7 days. So, that is 846.80. Tapos, yan, nag-lunch na rin kami dun sa airport. And 762.63 yung total ng lunch namin. Bumili na rin kami ng Easy Card worth 186 pesos. Pero meron na siyang 100 NTD na load. So, times 2 natin yan kasi tig-isa kami ng Easy Card. So, that is 372 pesos. And then yan, sumakay na kami ng train papunta ng Taipei Main Station. And ang fare per person ay 297.60. So times 2, that's 595.20. And then, nung nandun na tayo sa Taipei Main Station, since ang area ng hotel natin ay dun sa Ximenting, so sumakay ulit tayo ng metro papunta dun sa Ximenting. Metro or subway. So, ang fare per person ay 37.77 times 2, that's 75.54. And then, sakto lang yung dating natin dun sa Ximenting kasi check-in time na talaga sa hotel. So, yan, nag-check-in na tayo dun sa Nejiang Hotel. And itong kinagabihan, nag-explore na tayo dun sa Ximenting. So, ang dami namin kinain doon. Yan, may kita nyo dun sa vlog, guys. Ximenting vlog. Kung ano-ano mga Taiwanese food for the first time namin natikman. Yes, oo. Lalo na yung stinky tofu, dun ako nagulat. Ang sarap pala. Yung bet niya. Saka hindi pala mabaho. Oo nga, okay naman. Okay naman. Try nyo din. Yung Red House din, pinuntahan din namin.
first stop pala natin bago mag-explore dun sa Ximending. So, pinuntahan din namin din yung Rainbow Walk, pero doon lang din naman yung sa Ximending area. So, ang total nung kinain namin nung gabing yon ay 1,080.46. So, yun ang mura lang. Pero nabusog na kami dyan. Sa aming dalawa na yan. Ang dami na rin naming na-try na foods. So, ang total ng day 1 natin ay 3,732.63. Kapag ipa-per person natin yan, that's 1,866. Sa tipid version, guys, tipid version na siya. Tipid na yun. Wala na tayong matatanggal doon. Mas less na pagkain. Huwag niyong bawasan. Wag. Huwag niyo i-limit, kain lang ng kain kasi Taiwanese food eh. Saka mura sa Taiwan. Mura lang. Mura lang. Yan, so dito na tayo guys, and that's November 19, 2025, Wednesday, and ito na yung nag-Taipei City Tour tayo. So, ang wake up time namin ay 6 a.m. and then, pumunta kami ng Family Mart para bumili ng breakfast. Pero take note guys ha, si Nejiang Hotel, meron naman siyang binibigay everyday na free breakfast. Ano lang yon? Juice and sandwich yon. Pero ewan ko, siguro gutom talaga kami nitong time na to, kaya nag-Family Mart pa rin kami. Pero konti lang din ang binili namin at saka coffee. Yan, coffee. I think coffee yung binili talaga natin doon kasi yung free ni Nejiang Hotel juice. So, nag-onigiri din pala nun si Milab. So, ang total ng breakfast namin sa Family Mart ay 194 pesos. And then, tunay sumakay na kami ng metro and ang first stop natin for the day ay Longshan Temple. So, ang fare natin dito ay 37.77 per person times 2, that's 75.54 pesos. And then yan, nag-explore na tayo dun sa Longshan Temple. And then after that, sumakay na ulit tayo ng metro, papunta naman dun sa second destination natin, which is Chiang Kai-shek Memorial Hall. So, ang fare natin dun ay 37.77 pesos lang per person. So, times 2, 75.54 pesos. Mura lang. So, naglibot-libot na tayo dun sa Chiang Kai-shek Memorial Hall, pati dun sa Liberty Square. Tapos nakita yung statue ni Chiang Kai-shek. Pati yung mga guards, yung changing of guards, Changing of yan. guards. Napanood din natin. And then yun, bumili lang din kami ng water from vending machine nila doon sa 116 pesos. Isang water. Mahal. Oo nga, no? And then, yan, ito na yung nag-snack. Snack lang kami doon sa Hangzhou Xiaolongbao. Guys, ito ay try nyo to talaga. Highly recommended namin to. So, walking distance lang siya doon sa Chiang Kai-shek Memorial Hall. Sa likod lang siya, multi-Michelin. Multi-Michelin na beef gourmand. Sobrang sarap talaga ng mga pagkain kung makakabalik namin. No? Oo, guys, grabe yun. As in, grabe yung kilig ko doon sa pagkain nila. So, yan. So, ang dami namin in-order doon. Ang total ng mga kinain namin ay 1,168.60. And then, sumakay na ulit kami ng metro. Ang fourth destination naman natin ay National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall. Pero unfortunately, sarado siya that time. So, parang nag-picture-picture na lang kami doon kasi ang lapit na niya doon sa Taipei 101. So, ano naman to, magandang photo spot din naman siya ng Taipei 101. Yes. So, ang fare natin papunta doon sa National Dr. Sun Yat-sen Memorial Hall ay 37.77 per person times 2, 75.54. So, parang mga ganun lang yung mga fare natin madalas. And then after that, naglakad na tayo papunta doon sa Taipei 101 Rainbow Walk. So, dalawang Rainbow Walk na napuntahan natin sa Taipei. So, meron din sa tapat ng City Hall. After that, nag-lunch na tayo doon sa Ichiran. And ang total ng lunch namin ay 1,887 pesos. And then after natin mag-lunch, guys, pumunta na tayo doon sa iba pang photo spot ng Taipei 101. And yung next na pinuntahan natin ay yung Zukon Izakaya. Yun yung photo spot na alley. Very Instagrammable na spot. Yes. Nag-bus kami dito, guys, and ang fare namin per person ay 28.75. Mura lang. So, ang total nun ay 57.50. After natin mag-picture-picture dun sa alley na yon, pumunta naman tayo dun sa South Military Village na another photo spot ng Taipei 101. So, nag-bus lang ulit kami, guys, and 57.50 lang ulit yung total bus fare namin. And then, after that, pumunta na tayo dun sa Taipei 101. So, yan, ito na yung nag-TikTok na kami dun sa escalator. Yan. So, pumunta tayo dun sa 89th floor and then dun sa 101st floor nila. Ang binayaran namin per person ay 1,843. So, ang total nun ay 3,686. So, take note, pwede rin naman yung 89th floor lang. Mas mura yun, nasa 1,000 lang. Tingnan nyo na lang dun sa vlog namin kung gusto nyo pumunta dun sa 101st floor. So, makikita nyo dun sa vlog kung ano yung meron sa 101st floor.
And then after that, nag-Crimea lang ulit kami. Talagang miss na miss namin yung Crimea. So yan, 281 ang isang cone. Pero that's very sulit na talaga. Kasi sobrang sarap niya talaga. So ang nagastos namin ay 562 sa aming dalawa. Basta try nyo to kasi may strawberry lalo yung sarap. Walang strawberry sa Japan, no? Yung Japan trip namin, wala kami makitang strawberry para sa Taiwan lang. Sa Taiwan lang. Yung exclusive yata siya. So, ang next stop naman natin, or the last stop for this day, ay doon naman sa Rauhe Night Market, or Rauhe Night Market. Rauhe. Hindi ko makuha yung bigkas. So, nag-bus lang ulit kami. So, mga 28.75 lang ulit ang fare per person. So, that is 57.50 in total. And then, yan. So, nag-explore na tayo dun sa Rauhe Night Market. Kumain ulit kami ng mga different Taiwanese food. Yung iba, natikman na namin nung isang gabi sa Shimenting. Inulit lang ulit namin. Pero, ang dami pa din namin trinay na iba-iba dito. Like yung black pepper bun, sweet potato balls, tapos yung mushroom. Ayo, yung favorite niyang mushroom. Yung black pepper bun, guys, dyan lang yan sa Rauhe. Makikita. Sa bungad lang yun. Sarap. Tapos Michelin Bib Gourmand yun, guys. Sarap. Yan. So, ang dami din matitikman dito sa Rauhe na wala dun sa Shimenting. So, tingnan nyo na lang sa vlog ko ano yung mga kinain namin dun. So, inabot din kami sa food trip namin ng 1,218.75. Sa aming dalawa naman na yun. So, dami namin nakain dyan sa Rauhe. And then, umuwi na kami and ang fare lang namin sa metro ay 94 pesos sa aming dalawa na yan. So, ang day 2 total natin ay 9,325.47. So, ang gastos natin per person for day 2 ay 4,662 pesos. Total na nagagastos natin per person for 2 days ay 6,528. Inad lang yung gastos nung nakaraang araw lang. Nung day 1. Nung day 1. Yan. So, ano yan guys ha? Nag-accumulate yan per day. Para matrack talaga natin kung magkano yung gagastosin pag ganito yung itinerary. So, sa tipid version naman guys, ang nakita namin dito na pwede nyo tanggalin ay yung 101st floor. So, pwede yung 89th floor lang yung puntahan nyo. So, ang magagastos nyo lang per person for day 2 ay 3,830. So, ang total na for 2 days ay 5,696 sa tipid version. Para sa akin, sulit naman yung 89th floor. Mataas na siya sobra eh. Yung 101st floor parang hindi mo rin makikita masyado yung difference. Check nyo pa rin sa vlog para makita nyo kung worth it ba yung 101st floor. Okay, so move on naman na tayo sa day 3 and that's November 20, 2025 and ito na guys, yung nag-North Coast Tour kami. So ito yung pinuntahan natin yung Yeoyu Geopark, Shifen Allsri, saka Shifen Waterfall and then Jufen. So ito hindi namin to DIY. So Klook Tour siya na nag-start ng mga bandang 11 na. Yeah, 11. Ang pinili namin yung nighttime tour. Nighttime yung Jifen. Para mas maganda sa Jifen kasi gabi, di ba? Kaso yung marami ring tao. Makikita nyo rin. So nasa inyo naman yun. Meron namang plan na maaga yung alis sa Taipei. Maaga rin yung balik sa Taipei. Pero yun nga, hindi madilim sa Jifen. May ganun naman. Yan. So tingnan nyo na lang yung difference ng morning and evening dun sa Jifen. Okay. So, ang wake up time namin nung araw na to ay 8 a.m. Nakabawi ng tulog. Oo. Tulad nga ng sabi ni Mila, binook namin to sa Klook. And ang ticket per person ay 1,316. So, kaming dalawa na ay 2,632 pesos. And then nga, sumakay kami ng metro from Shimenting to Taipei Main Station kasi dun yung kitaan, guys. So, 37.77 per person yung fare. Total ay 75.54. Yan. So, nag-late breakfast na rin kami. Or parang lunch na rin natin to eh. No? Kasi kinain namin yung yung free ni Nijong Hotel na free breakfast nila. Tapos, yung nakain din namin dito sa Taipei Main Station, madami siya. As in, parang lunch na din talaga siya. Bento yata siya. Yan. So, 225 pesos per meal. So, sa aming dalawa ay 450. Then, bumili lang din kami ng isang bottled water which is 37.77 pesos. Ang mura dito, no? So, ang first stop natin dito sa North Coast Tour ay yung Yeoyu Geopark. And, hindi pa siya kasama sa Klook, guys. So, separate yung bayad ng Yeoyu Geopark dun sa Klook na binook namin. Yung tour kasi yung binook namin. So, itong Yeoyu Geopark may sarili siyang entrance fee. So, 225 pesos ang entrance fee per person. So, sa aming dalawa, that's 450.
Ang next stop naman, after Yellow Geo Park, ay dun sa Shifen Old Street. So, ito na yung nagpalipad kami ng lantern. And ang pinili naming lantern ay yung multicolor. So, may difference yun guys. Makita nyo dun sa vlog, diniscuss din namin kung magkano yung one color lang dun sa multicolor. So, itong kinuha namin ay multicolor. So, this is 468 pesos. So, ito yung isang activity na wag niyong papalampasin guys, yung pagpapalipad ng lantern. So, ang saya niya. Saka parang yun talaga yung main event dun sa Shifen Old Street na gagawin. Oo. So, habang nandun kami sa Shifen Old Street, so yan, kumain-kain kami doon ng snacks, peanut roll ice cream. Naku, highly recommended. Sobrang sarap. Tapos, yung favorite niyang Taiwanese sausage, yan. Ang total ng mga kinain namin doon ay 234.54. And then, after Shifen Old Street, ayan, sumakay na ulit kami ng bus, ng Klook bus, and pumunta naman kami doon sa Shifen Waterfall. Malapit lang tong Shifen Waterfall sa Shifen Old Street. Parang kaya nga lang ka rin. Ewan ko ba't sinakay pa kami. Basta malapit lang sa makita nyo din. And then, ito na, ang last stop na natin ay yung Jifen. Siyempre, ang pinaka-main event namin doon ay yung hanapin yung Amei Tea House. Yung Amei Tea House. Maraming naligaw dito. Yung mga napanood ko yung vlogger na hindi nila nakita tong Amei Tea House. Talaga? Medyo tricky siya. Basta panoorin yung guide namin. So, tinuro namin kung saan talaga yung location. So, akala mo guys, pataas ka dapat, pero hindi. Pababa ka pala dapat. Basta aakyat ka, tapos bababa ka pala para makita mo to. Oo. Akala namin, nung una, aakyat ka dire-diretso, tapos nasa tuktok to. Hindi pala siya ganun. Oo nga eh. Buti nagtanong kami dun sa ibang foreigner na tourist din. Nagtanong na lang, time pressure pa nun eh. Oo nga eh. Time pressure guys kapag mga ganitong tour package. Oo, yan. So yan. So, nag-explore lang tayo doon. And then, doon na rin kami nag-dinner ni Milab. And then, ang makinain namin doon sa Jifen ay yung taro balls. Ito, guys, highly recommended to guys. Favorite din namin to. Sarap, masarap. Saka yung beef noodles, ito medyo bland siya sa akin. Siguro, kasi tinitimpla siya talaga yung mga pagkain sa Taiwan. Ikaw maglalagay ng mga salt, ganun. Tapos, yan, nag-shrimp-futang na rin kami and ang total na mga pinagkakain namin doon ay 749 pesos. And then yan, so inuwi na ulit kami ng Klook bus doon sa Taipei Main Station. So, sumakay pa ulit kami ng metro, pauwi na doon sa hotel namin, sa Neijiang Hotel. Sa Ximenting. So, ang total metro fare namin ay 75.54. So, ang total na expenses natin for day 3 ay 5,172.39. Ang per person ng day 3 ay 2,586 pesos. And ang total na nagagastos natin sa Taiwan for 3 days ay 9,114. Sa tipid version naman guys, may kita nyo, this is already tipid version. Di ko alam, wala na kaming maisip na tatanggalin nyo dyan. Oo nga, wala nang matatanggal dito. Alang naman tanggalin yung lantern, di ba? Sayang naman. Or hindi ka kumain masyado, sayang din. Ito na yun. Ito na yun talaga guys. So, ang total naman na for 3 days sa tipid version ay 8,282 pesos. So, day 4 na tayo guys. And ito na yung Taipei City Tour Part 2. Yan. So, ito na yung time na pumunta tayo ng Beito para makita yung Thermal Valley. Tapos pumunta tayo ng Taipei Zoo. Tapos sa Maokong Gondola rin. Tapos sa Maokong mismo. Tapos sa gabi nag-Shili Night Market pa tayo. So, medyo jam-pack to pero nagawa namin. Oo, grabe. Napagod ako nung araw na to. Pero sulit. Ito yung itinerary. Yan. So, ang wake up time namin nung araw na to ay 6 a.m. And then, ito na yung nag-breakfast kami. Sabi ni Milab, try natin yung traditional na Taiwanese breakfast. So, yan. So, doon kami kumain sa Yonghe Soy Milk. Sa Ximenting lang to. Nilakad lang namin. And ang total ng kinain namin ay 515 pesos. And then, ito na yung sumakay na ulit kami ng metro or ng subway papunta ng Shinbeito Station. And then, fare naming dalawa ay 131.40. Hanggang Shinbeito na to, no? Tatlong transfer to. So, malayo siya pero mura pa din. 65 lang per person. And then, ito na yung nag-explore na tayo sa Beito. Yan yung park nila doon, yung museum, yung library, yung old train, saka yung Thermal Valley mismo. Yan, lakad-lakad lang dun guys. Hindi kami sumakay-sakay. So, nag-snacks lang din kami ng konti doon habang nag-explore. Total ng snacks namin ay 282. Parang hindi na namin to naipakita masyado dun sa vlog. Pero wala, refreshments. Yan. Painom-inom lang kami ng coffee, ganyan, or ng soda. So, after natin mag-explore sa Beito, ito na yung pumunta na kami sa Taipei Zoo. And from Beito to Taipei Zoo, ang total ng fare namin ay 94 pesos per
person. So, sa aming dalawa, that's 188 pesos. So, bumili kami sa Klook guys ng ticket, parang package na ticket for Taipei Zoo and Maokong Gondola. Ang per person nun ay 714 pesos. That's a total of 1,428 pesos. So, nung time na to guys, sa Klook kami bumili ng ticket para dito sa Taipei Zoo at sa Maokong Gondola. So, combo yun. Ngayon, wala pa kaming Klook code kasi talaga hanggang ngayon, no? Pero meron na siyang Agoda code. So, tinignan namin sa Agoda, itong package na to meron din. So, pwede nyong i-book sa Agoda itong combo ticket na to guys using her code na dito sa screen ngayon. Daphne Agoda Yan. for up to 5% discount. Yes. Yan. So, ilalagay ko na lang din guys sa description box lahat ng pwede nyong i-book sa Agoda na activities na ginawa namin dito sa Taiwan. So, majority ng tour namin sa Klook namin bino kasi wala pa kaming Agoda nun. Pero ngayon na meron na sa Agoda. So, tingnan nyo lang din muna sa Agoda then use promo code. Yes. Pa-flash ko na lang din dito ulit sa screen. Daphne Hotels for accommodation and Daphne Agoda for activities. And then, pagdating natin guys dun sa Taipei Zoo, dahil gutom na kami, nag-lunch na muna kami dun sa McDo. So, ang total ng lunch namin dito sa McDo ay 610 pesos. Then yan, nag-explore na tayo dun sa Taipei Zoo. Talagang tinapos namin yung oras hanggang 5 p.m. Half day lang to. So, panoorin niyo yung guide namin dito ang paano siya malilibot nang hindi kayo masyado napapagod. Oo. Saka nalibot namin parang mga 75% ng Taipei as in, Zoo. marami kami nakita. Yes. Pero di naman kami nagmamadali. Parang okay lang naman yung pacing namin. So, yan, nag-exit na kami dun sa Taipei Zoo and pumunta na kami dun sa Maokong Gondola. So, wala kaming binayaran dito kasi naka-combo na nga yung ticket namin dun sa Taipei Zoo. And then, sumakay na kami ng Maokong Gondola and nag-explore na kami dun sa Maokong. So, ang ganda din guys, sumakay ng cable car nila ng gabi. Kasi maganda yung city view eh. May kita mo doon sa gondola. Tapos kitang-kita namin sa malayo yung Taipei 101 na nakailaw siya. Ang Taipei ganda. Tapos habang nandun kami sa Maokong, kumain kami dun ng tea-flavored ice cream na grabe, ang sarap guys. Hindi namin nakalain. Hindi namin na-expect yung lasa, hindi namin alam kung paano ipaprocess. Pero masarap. Ang sarap. Total ng tea-flavored ice cream na kinain namin dun ay 374 pesos. So nung tapos na kami dun mag-explore, sumakay na ulit kami ng Maokong Gondola pababa. And then after that, sumakay na kami ng metro or ng subway papunta naman dun sa Shilin Night Market. So ang fare namin from Taipei Zoo to Shilin Night Market ay 75 pesos per person. That's a total of 150 pesos. And then ito na, yung nag-food trip na kami doon sa Shilin Night Market. Ang dami na naman namin trinay doon guys. Makikita nyo doon sa vlog. So, ang total ng food trip namin doon sa Shilin Night Market ay 882 pesos. Tapos, nag-try din kami doon ng mga activity. Si Mila, yung shooting niya pala. Siya lang pala yun. Yung pellet gun. Tsaka bumili kami ng ref magnet dito. Yan. Total nung activity namin doon ay 526 pesos. And then yan, after that, umuwi na kami. And ang total ng transportation namin ay 94 pesos. So, ang ginastos natin for day 4 ay 5,180.40. Sa aming dalawa na yun. So, kapag per person natin yan, that's 2,590 pesos. So, ang total na nagagastos natin per person for 4 days ay 11,704 pesos. Sa tipid version, guys, tipid version na to, guys. So, wala na tayong matatanggal dyan. So, that's 2,590 pa din. So, ang total na ng tipid version for 4 days ay 10,872 pesos. So, day 5 na tayo, guys. And ito na yung araw na nag-ulay tayo. Yan, ulay na. Uy, recommended din namin na puntahan nyo to, guys. Ang ganda. Maraming pwedeng gawing activity, lalo na kung aakit pa kayo ng Yunxian Resort. Yes. Oo, akit kayo dun. Yun yung ginawa namin. So, ito yung itinerary. Yes. So, ang wake-up time namin ay 7 a.m. at kinain na namin yung free breakfast ni Nijam Hotel. Tapos, dumiretso na kami doon sa Ulay. So, ang total fare namin, papunta ng Ulay, guys, ay 85 pesos lang per person. So, sa aming dalawa, that's 170 pesos. Metro na yun, pati bus. So, yan. Ito na yung nag-explore na kami sa Ulay, guys. So, ang dami nyo makikita doon. Tignan nyo na lang din sa vlog. And then, syempre, kumain-kain kami doon. Kinain namin for the first time yung wild boar sausage. Favorite ko yun, guys. Ang sarap. Iba yung lasa niya sa Taiwanese sausage talaga. Mas type ko yung
wild boar sausage kaysa dun sa Taiwanese sausage. Basta masarap. So, ang total ng snacks namin doon ay 224 sa aming dalawa na yan. So, nag-log cart din kami guys, papunta doon sa waterfall, yung sikat na Ulay waterfall. And ang fare doon per person ay 93 pesos. One-way fare. Yan. So, ang total ng log cart naming dalawa ay 186 pesos. So, yan. So, nag-picture-picture lang din kami doon sa waterfall area. So, madami ka din doon makikita. Daming stores, daming kainan. Doon na rin kami banda nag-lunch. And ang total ng lunch namin ay 1,181 pesos. Ano to? Very Taiwanese experience. Nakaka-culture shocking food. Basta kakaiba. Kakaiba. And then, of course, trinay na rin namin yung sikat na Ulay 3 Cafe. Basta may kita nyo sa vlog. Ang ganda, guys. Basta cafe siya na view yung waterfall. So, syempre, hindi ka pwedeng pumasok doon na hindi ka bumibili ng drinks nila, no? So, ang ginastos din namin doon ay 856 pesos. Pero coffee lang yan, ha? 428 isang coffee. Kaya nga, Pero okay natin for the experience. For the experience. After natin dito sa Ulay 3 Cafe, ito na, umakyat na kami dun sa Yunshen Resort. Grabe, guys. Nakakapagod pero worth it. Yan, so nag-cable car kami and ang fare per person dun sa cable car ay 561 pesos. So, ang total ng cable car naming dalawa ay 1,122 pesos. Ano naman na yun? Round trip na. Pagdating namin dun sa Yunshen Resort, guys, may mga ginawa din kami dun activities like fish feeding and boating. So, ang total ng activities namin dun ay 486 pesos. And then, after natin dun mag-explore sa Yunshen Resort and mag-activities, bumaba na rin tayo pabalik dun sa Ulay Old Street. And, yan, nag-log cart lang ulit kami. So, 93 pesos ang fare ng isang tao. That's a total of 186 pesos sa aming dalawa. Tapos, pagbaba namin dahil napagod kami, nag-snacks lang ulit kami doon. So, wild boar sausage pa rin. Yun pa rin. Nagustuhan talaga namin. Oo, grabe guys. And then yan, bumili na din kami ng drinks namin, yung gak fruit doon na first time ever naming makita, no? So, ang total ng snacks namin doon ay 355 pesos. And then yan, bumalik na rin ulit kami sa Shimenting nung kinagabihan na. Ang total ng fare namin ay 170 pesos sa aming dalawa na yan. So, pagbalik namin doon guys, talaga nag-crave na naman kami ng Cremia ice cream kasi sobrang pagod. Saka meron kasing malapit dun sa namin hotel. Nasa Siemens Station siya. So, gumastos na naman kami ng 562 pesos. Pero okay lang, kasi Cremia naman yan. And then, for dinner, guys, yan na, nagmala hotpot na kami. First time din namin mag-hotpot, guys. And grabe, sobrang sarap. Ang ganda nung pinuntahan naming mala hotpot. Doon lang din sa Shimenting. So, yan, ang pinili namin ay yung tig 1,661 na package nila. Pero may mga iba pang package doon, guys, ha. Itong pinili ata namin medyo may kamahalan. Basta na siya unlimited kasi. Kaya may unlimited wagyu, tas unlimited na mga soup. Ganun. Unlimited ice cream. Yan. And then, after natin mag-dinner, ito na yung pumunta naman kami dun sa Don Quixote na nasa Shimenting lang din. So, hindi na namin nilagay dito kasi optional naman kasi ito. So, kanya-kanya tayo ng gastos pagdating sa shopping. So, yung dito, hindi na namin nilagay. Para, syempre, yung iba hindi naman gusto mag-shopping. Tour lang talaga. Kaya, magdagdag na lang ng extra pag kailangan. Yeah, for the shopping. So, hindi na namin nilagay dito, guys, yung mga pinag-shopping namin na mga souvenirs, ganyan. May vlog naman, so panoorin nyo, nandun talaga very detailed. Oo, yan. So, ang total ng day 5 natin, guys, ay 8,820. Pag per person natin yan, that's 4,410. So, ang total na nagagastos natin for 5 days per person ay 16,114 pesos. Sa tipid version naman, guys, yan, pwede nyo tanggalin yung Ulay 3 Cafe kung makikita nyo sa vlog kasi hindi nyo talaga trip kasi medyo mahal din. Medyo mahal din. Talagang may kamahalan naman siya. Kung ayaw nyo nang mapagod at umakyat doon sa Yunshen Resort kasi nakakapagod din to, guys. Kailangan fit ka rin dyan kasi packet And then, pwedeng wag na rin kayong mag-Cremia, ganyan. At talagang favorite lang namin to kaya lagi kami nagki-Cremia. And then, yung mala hotpot, pero ang sarap kasi nito Try nyo pa din. Nasa inyo naman kung ayaw nyo magmala hotpot para mas makalis, gano'n. Yun. So, pag tinanggal nyo lahat ng ito, ang magagastos nyo lang for day 5 ay 1,750. So, ang mura, ang layo, Wala ka rin difference. ang laki ng difference. Estimation lang yun. So, naglagay kami ng konting amount dyan para makapag-dinner. So, ang total na ng tipid version for 5 days ay 12,622 pesos.
Yan, so last day na tayo guys, and ito na yung day 6 namin, and actually ito na yung pauwi namin. So that's November 23, Sunday. So ang wake up time namin ay 7 a.m. and then kinain na lang din namin yung free breakfast ni Nejong Hotel. So ito na yung pumunta kami ng Carrefour and nagpasalubong shopping kami guys. So medyo madami din kami ditong nabili, pero hindi na namin dito nilagay. Kasi iba-iba naman tayo ng gustong bilhin. Pero panoorin nyo na lang yung vlog namin guys. Yan, so meron kaming Carrefour na vlog. After that, nag-check out na din kami. And then, kumain na naman kami ng kremiya. Huling tawad. Huling tawad. And then, yan, sumakay na ulit kami ng metro papunta ng Taipei Main Station kung saan namin drop off yung luggage namin. So, doon na kami sa Taipei Main Station, guys, nag-check-in ng baggage namin. Merong city check-in kasi yung Starlux kasama siya dun sa So, pwede mag-city check-in. Oo. So, ang fare namin dito papunta ng Taipei Main Station from Ximending ay 37.77 pesos per person. So, sa amin dalawa, that's 75.54 pesos. And then, nag-lunch na rin kami doon sa Taipei City Mall na nandun lang din sa Taipei Main Station, and ang total ng food namin ay 414 pesos. And then ito na yung sumakay kami ng train papunta ng Taoyuan International Airport. So ang fare per person dun guys ay 296. So sa amin dalawa, that's 592 pesos. So ang total na nagastos natin dito sa last day natin sa Taiwan ay 1,643.54. So kung ipe-per person natin yan, that's 821 pesos. So ang total na ng gastos natin per person for 6 days ay 16,935. Sa tipid version, pwedeng tanggalin nyo na din yung Cremia ice cream. Yan. So kapag tipid version, guys, ang magagastos nyo lang for day 6 ay 540 pesos. And then, ang total na ng tipid version per person for 6 days ay 13,162 pesos. So ito na guys, ipapakita na namin kung magkano talaga ang nagastos namin per person for 6 days. So yung ginawa namin, kagaya ng mga nakarang budget and itinerary vlogs, kaya natin kinakalculate yung mga gastos per day para depende kasi sa inyo. Yung iba kasi 4 days 3 nights lang gusto nang umuwi, ganun. Yung iba naman, kaya yung ginawa namin na 6 day 5 nights. So ano yung mga pwede natin tanggalin doon sa tour namin para malis ng konti yung gastos. So start tayo doon sa tour namin, yung 6 days 5 nights. So yung total nito, yung actual, magkasama na dito yung gastos from day 1 to day 6 plus yung pre-departure. So pag actual, yung sa amin, 36,950 per person. Pag tipid version naman, 30,162. So, yun lahat yun pre-departure plus yung day 1 to day 6. Ngayon, kung 5 days 4 nights naman, pwede nyo tanggalin yung ulay. Pag tinanggal nyo yung ulay, ang mangyari, yung actual, 28,560 na lang per person. Kung tipid version naman, 24,988 per person. Yan, so sobrang na-less na siya yung tanggal yung ulay. So, nabawasan din kasi yung accommodation na araw na kailangan mag-stay. Yung SIM card, nabawasan din yung kailangan yung i-book na number of days. Lastly, yung pinakatawad na 4 days 3 nights. Tanggalin natin yung day 4 na ginawa namin, which is yung Taipei City Tour Part 2. So mawawala dito yung Beito, mawawala yung Taipei Zoo, mawawala gondola. Ang gastos dito, 22,378 lang per person. Kung tipid version naman, 19,316 per person. Yan, so tapos na guys, and ang dami naming na-share sa inyo, pati na kung paano yung magiging itinerary nyo kung magpa 5 days or 4 days lang kayo dito sa Taiwan. So sana madami kayo natutunan sa vlog na to guys, and makatulong ito para sa pagpaplano nyong pumunta ng Taipei, Taiwan. So kung nagustuhan nyo tong vlog na to guys, don't forget to hit the like button. Also, if you want to support the channel guys and see more fun and informative vlogs, don't forget to subscribe. Ayan, nasa baba guys. So thank you for watching guys, and see you on our next vlog. Bye! Bye! Hi kasi vlog. Hi vlog! She's a Mona Lisa. Everyone's